DIY Motovlog. So ayun mga kamotovlog, no, yung ating dual shock ay ating gagawin na ngayon sa araw na ito. So ito, na-prepare na natin siya. So bali, i-adjust natin yung pupwestuhan ng ating bali ito i-ignore na natin to. Hindi natin yung gagamitin. Gagawa tayo ng panibagong. So ito yung kasa natin. Bali ito ay 2x2 angle bar. So ito, gumawa tayo ng tubo. Ito. So lalagyan natin yan ng bushing. So bali ito ilalagay natin sa loob. Ito. So ngayon, siset natin. Okay, mga kamotovlog, ganyan yung magiging pwesto ng ating shock dito sa gusto natin. Nakalitaw yung itong tornilyo. So para mabilis siyang tanggalin kung sakaling mabilis siyang tanggalin. So mimimik lang natin yung mga Aerox na nakalabas yung tornilyo. Magpapalit ka ng shock, madali lang magpalit. So ganun din yung gagawin natin dito mga kamotovlog. Ito, gagawin ko lang yung kabilang shock. Lalagyan ko rin ito. Then tingnan natin mamaya. Kamotovlog, para mailagay natin yung bushing, no. Itong bushing na to dun sa ating napiling sukat na tubo. Nasa ano yata to? 3/4. So yan, halos kasi siya. So tatabasin lang natin, luluwagan lang natin ng konti yung tubo na yan. Gagawin natin pinaka-bushing. So bali gagamit tayo ng pang-grime para siyang ganito, sanding paper, pero ano siya, patayo. So binili ko siya sa Wilcon. So para mapaluwag natin yan, ganito gawin natin. So yun mga kamotovlog, no, repeat the process hanggang sa pumasok itong bushing ng ating bushing para sa shock, no. Rubber bushing ang tawag dito. So ulitin lang natin yung process.
Galing po kakapon. Hindi akong bearing niya sa loob. Napatakbo mo na yan. Ayos naman. Ayos naman. Ayos. Umiikot pa eh. Pagka Wala ka pa. hindi dapat malabo na mata. Pwede ka nang mag-set up niya. So ang kapal kasi nito mga kamotovlog 2 inches. So yung lagay natin na angular ay 2 inches din. Yan. So para equal siya. So pag kinabit natin ito pareha sila ng taas. So bali ginawa nating para pantayan ito yung tubular. Ayan. So, patag kasi yan. Yan, patag yan. Yan, patag na yan, mga kamotovlog. Pwede ito na lang, tatabasin na lang ito, mga kamotovlog. So, ayun, inabot na tayo ng gabi, mga kamotovlog, no? So, bali ito na yung dual shock natin na Miyus 40. So, ayan. Ready na siya. Full weld na lang. Titingnan natin yan sa gilid. Yan siya mga kamotovlog. Ito yung magiging itsura niya kamotovlog. Vlog, ito yung ginawa nating swing arm para sa Miyus 40. Ayan.
So pipinturahan na lang natin yung mga kamotovlog. Mga kamotovlog, na-top coat na natin siya. Then mamaya balikan natin. Lilihain natin yan pagka natuyo. So ito yung para sa shock. Dual shock. Yung itsura niya mga kamotovlog. Ayun yung lagay nating bearing. Kamotovlog, no, natapos na natin yung ating project na i-dual shock si Mio Sporty natin. So ayun na yung kinalabasan mga kamotovlog. So ayun nga mga kamotovlog, kung gusto talaga nating i-modify yung ating motor, do it yourself, kaya tinawag na DIY Motovlog yung ating channel, dahil para sa inyo itong ganitong content. So ngayon, dati sinasabi lang natin na i-dual shock natin si Mio Sporty. So ito na mga kamotovlog, nabuulan natin. So bali, nakita nyo naman yung step by step. Ito na yung part 2. Una ginawa natin yung swing arm, then yung bracket ng ating caliper na pang PCX 160. So ayan yung bracket, tapos na. Yung swing arm, tapos na. Then nabangan natin para sa dual shock yung ating Mio Sporty. So nakita nyo naman kung paano ko to ginawa. So bali ito na nga yung part 2. So ayun na yun mga kamotovlog, yung kinalabasan ng ating DIY project para sa ating Mio Sporty. So ito, medyo tumangkad yung ating Mio Sporty dahil nilabas nga natin yung tornilyo. Itong tornilyo na to. Just in case na magpalit tayo, so mabubunot natin si shock. Then kaya ko rin nilabas yan para kung magtatanggal ako ng gulong, hindi siya untog dun sa flarings. Itataas mo na siyang pag ganon. So makakalas na natin si gulong. So abangan na lang natin kung ano pa yung pwede natin ilagdag kay Mio Sporty. So bali siguro yung mga susunod 4 valves natin si Mio Sporty. So yung mga ganong project. So sa ngayon ito muna.
Bali, ang piltan nga natin dito kay Mio Sporty, yung caliper, ginawa nating mas malaki. Then yung rotor disc, pinalaki natin. Dati siyang 230 mm. Ngayon ay 245 mm na yung ating rotor disc. Then nga yung dating nating swing arm na malapad na napakabigat, piltan natin ng 16 mm round bar. Then ayun, naglagay tayo ng tubo dito at nilagyan natin ng bearing para siya talaga stationary na hindi napapalag yung ating swing arm. So sasabay na rin yung shock niya. So wala na itong palag mga kamotovlog. Then yung performance nito, na-testing ko naman kahapon, mas okay yung laro ng shock niya. So wala naman ako nakitang problema. Anyway, so ayun mga kamotovlog, yung ating project tapos na. Yun nga, inuulit ko. Ito yung DIY project na matagal ko nang binabalak kay Mio Sporty. So natapos na natin. So sana nakatulong tong video na to. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-comment at huwag niyo rin pong kalimutang pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong i-upload na video. Hanggang sa muli mga kamotovlog. Bye bye.